Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nagmamonitor ng mga palabas. Pag alam niyang tsupi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, then itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagtsutsupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon patungkol sa mga nawawalang sabungero. Alias Totoy ay matapang na ipinakilala na ang sarili at tahasang pinangalanan ang businessman na si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto na mga utak di umano sa may kinalaman sa pagkawala ng mahigit 100 na mga sabungero sa buong bansa. Subalit 34 lamang ang ipinakita na nawawala. Mataas na opisyal sa bansa ay pinangalanan din ni alias Totoy o kilala na si Jolie Aguilar Patidungan o alias Dondon. Inamin ni Patidungan na lumabas siya upang magsalita dahil meron siyang tiwala ngayon sa PNP at sa administrasyon. Nananawagan din siya sa mga 4 pa na mga kasama niya na lumantad din. Inamin ni Patidungan na siya ang inuutusan di umano ni Ang na i-hold ang mga sabungero na nang chuchupi at merong mga pulis na dadampot sa kanila at saka na isa sa katuparan ang plano sa mga sabungero. Kagimbal-gimbal ang mga naging revelasyon ni alias Dondon na wala ni di umanong mga buhay ng mga sabungero dahil doon na sila itinapon sa Taal Lake. Si Dondon o Julie Patidungan ay hepe di umano ng security agency na may hawak ng mga farm at mga sabungan ni Atong Ang. Matatandaang isa siya sa mga kinasuhan sa pagkawala ng mahigit 100 na mga sabungero. Meron pang 2 siyang pinangalanan pa na sina De La Rosa at isang engineer na nagngangalang Celso Salazar. Si De La Rosa di umano ang nagbabantay sa labas sa mga nangchuchupi at siya din ang nagsusumbong kay Ang. Saka nag-uusap sila ni Salazar at itatawag di umano kay Patidungan na i-hold ang mga identified na mga sabungero. Saka sila ipapasundo sa mga miyembro ng PNP na hawak ni Ang. Matapang niyang pinangalanan na si Ang ang chairman ng Pitmaster at nag-uutos sa pagliligpit. Sa ngayon ay nag-aantay na lamang ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa utos ng DOJ at PNP upang masisid nila ang Taal Lake for search and retrieval operation. Samantala, nagtungo naman ngayong araw sa prosecutor ang negosyanteng si Atong Ang upang magsampa ng kaso laban kay Julie Aguilar Patidungan o alias Dondon sa di umano'y paninira nito sa kanya. Inamin nitong dati niyang tauhan si alias Dondon at itinuring pa niya itong parang anak. Subalit hindi niya akalain di umano na kakalabanin siya nito. Ginimbal ang buong bansa nang lumutang si Patidungan at itinuro ang mga nawawalang sabungero na tinapon di umano sa Taal Lake. Yung iba ay pinahirapan di umano bago itinapon at yung iba naman ay nilagyan pa ng pampabigat upang hindi lumutang sa Taal Lake. Naghahanda na rin sa ngayon ang PCG at Philippine National Police para sa isang operasyon upang mabigyang linaw ang kaso ng mga nawawalang sabungero na nawawala mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Subalit, hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil may mga matataas pa na mga politiko sa bansa ang ibubulgar sa susunod na mga araw. Kapag na yung pisngi mo, mataba ka na. Okay na. Sige, continue. Noong pong kinuha po nila kami, habang binabiyahe po nila kami, yun nga po sabi sa amin na bakit si Boss Atong daw ang binangga namin. Binangga po daw namin si Boss Atong ay partner po daw si Boss Atong. Sabi ni Michael Calaveria po. Michael Claveria. Tapos may sinabi ka pa kayo na alam nyo ba na 5,000 lang? Opo. Ano po Sinabi po nila sa amin na sabi, alam niyo ba, tumawag sa akin si Boss Atong, 5,000 lang isang ulo yung binabayaran sa inyo. Pero sa ganun man, hindi namin kayo para patayin. Ang sabi sa amin po, papipiliin namin kayo. Kaso o patay. Ano pinili mo? Ay syempre po, sa amin po, ay kaso na lang po, kaysa patayin po kami. Okay. Tapos, saan na kayo dinala?
Nung ano po, dinala po kami sa safe house nila. Safe house. Apo. Alam mo Pero kung anong safe tinatawag house? pong bahay po. Ha? Ano po, ano lang po siya eh. Bahay lang po siya eh. Safe house ng mga pulis. Parang ganun na po. Tawag nila sa kanilang ano, safe house. Gaano kalayo galing sa Sabungan? Mga 15 minutes po. 15 minutes. Apo. Dinala kayo doon. Apo. Oh, ano nangyari pagkatapos? Dinala po kami doon ay mga mag-aalas 6 po ng umaga. Tapos nilabas po kami alas 10 na po ng gabi. Sige, tuloy. Nung pong nilabas po kami nila, nagpunta po kami dito sa may parting pagsangan po. Naghanap po sila ng pagtitigilan. Nakakita po sila nung nag-aantay po doon na single na isang barangay tanod po. Ngayon po, doon po sila tumigil. Hanggang doon po kami pinicturan. Pinicturan. Opo. Bakit? Nagtanim po sila sa amin. Ng Ng drugs ano? po. Drugs po. Drugs. Opo. Sa Pagsanhan, Laguna. Opo. So galing sa simbahan, galing sa Sabungan, diretso kayong safe house. Opo. Pagkatapos sa safe house, pumunta pa kayo sa Pagsanhan, Laguna. Opo. Doon po Doon na kami kayo pinicturan po. pinantingan ng droga. Opo. Sabi po daw, doon po daw kami nag-transaction. So, pagkatapos noon, Pagkatapos po noon, dinala na po kami sa, pinaihi po kami, tapos pinatignan. pinaihi Opo. para sa drug test. Sa drug test po daw. Tapos, at saka yung, dinala po kami sa ospital. Pagkatapos po noon, dinaretso po kami ng pagsangan, doon po kami kinulong. Pagsanhan Police Station. Opo. So, kailan kayo nilipat sa provincial jail from Pagsanhan? February po ata. February. So, pagkatapos noon, ano nang nangyari sa inyo? Pagkatapos na doon sa Pagsanhan. Doon po, nung kami kinasuhan na po, nag-ano na po, yung mga kasama namin, nagpiyansa, kami po, hindi po namin kaya. Kaya, napipilitan po kami mangulungan po. Meron ka sinabi about yung nag-ring yung cellphone mo. Tapos tinanong ka kung sino. Apo, yun po yung, yun po yung tiga Mandaluyong po, yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronquel May po. Ha? Ronquel May. Ronquel May. Anong first name? Alejandro po. Alejandro. Apo. Tapos, Noong pong, sinabi po sa akin, bakit daw tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. okay. Kinaumagahan po, maglalaban po kami ngayon. Ang sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntahin mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwiin namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman. Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po. Sa bayan po. Sa Tulay po. Tulay. Opo. Tapos, Doon po nila inuli yung tao. hinuli nila Opo. May dala pong manok. si Ronquel May. Opo. Saan nila dinala? Binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa Lumban. Lumban. Opo. Tapos, Kinasuhan din po ng drugs. Hanggang sa nakapagpiyansa po agad. kinasuhan rin ng drugs. Opo. Sa Lumban, Laguna. Opo. Hindi sa Pagsanhan. Hindi po. Binukod po kami kasi po tatlo po ginawa po sa amin eh. 3 bata, 3 po matanda doon sa Lumban po. Tapos yung 3 bata sa Pagsangan po. Tapos, Nung makasuhan na po kami, wala na pong hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami.
Meron kang sinabi sa affidavit mo doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarbor sa inyo. Sino bang umarbor sa inyo? Si Mayor Volter po daw. Mayor Volter. Volter Taga Malaya po yun. Malaya? Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong. Opo. Na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo Hindi pinatay. kasi narbor kayo. Opo. Volter na sir, Mayor Volter. Anong last name ng Mayor Volter yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo, na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo, Punta Rizal. opo. Ano na po yun, ex-mayor po, ex-mayor. Ex-mayor. Opo, Tapos yun, na-stroke na. opo. Siya daw ang tumawag. Opo, opo. Kanino? Kay Mr. Atong po. Mr. Chairman, Yes, sir. paano mo nalaman Nung po, na inarbor kayo? nung po dumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Volter. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, matitiklop na kayo noon. Eh, si po daw Mayor Volter ay may kaugnayan po sa kanila. May, kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kaagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Boss Yun Atong. na. Ang tawag. Sana itong oras na ito matawagan, wala kasi akong kilala. Una-una, hindi talaga ako nagmimemorya ng pangalan. Sana matawagan kagad ngayon yan, para, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko kung oras na ito, sana matawagan. So ikaw ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Voltaire. Hindi ko, wala Dating Mayor Your Honor. Punta Rizal. akong kilala na ganyan pala talaga. Alright. Siya, Yun ang ko, sir. Yung Mayor Volter pala ng Halahala Rizal. Dating mayor ng Halahala Rizal. This is according to the affidavit sa NBI. Apo, apo. Wala na ngayon yung mayor na yun. Nasa kapatid ko po. Buhay na? Buhay na? Ay, buhay pa? Apo, apo. Buhay pa po. O, pwede tanongin ng committee. Anyway, if you don't mind, Mr. Chairman, mayroon akong Yes, sir. Go ahead. Go ahead. kay Mr. Ang. Granted na mayroong tsope. Granted, palagyan na natin na mayroong mga nagtsope sa kwento at saka sa mga balitaan natin. Wala ba sa rules ng isabong how to sanction? How to sanction these game fixers? Ano ang mga rules ninyo pagka gano'n? Hindi ba dapat masyadong malaganap yung isabong para hindi natin intindihin yung sinasabing mga chope-chope na yun. So, ano ang mga rules or mga sanctions na ginagawa ninyo kung merong chope na nangyayari? Your Honor, ang chope nga kasi, kapareho niya, sa ordinary sabungan, pag may chope, yung ordinary ito, yung without yung mga online na yan. Pagka yung chope doon, talagang hindi nila tinutuloy, sinasaktan ng tao, kung anong ginagawa. Ngayon dito sa amin, hindi rin namin, kasi hindi namin malalaman, pag meron kami nakita na alanganin, magre-request silang palitan lang namin ng manok. Ngayon, yung sinasabi nila na nanyupi sila, pumusa sila, Your Honor, hindi namin malalaman talaga yun. Kasi, pag nakita namin depresya, papalitan lang namin ng manok or hindi namin ipatutuloy yun. Ganun ang mangyayari. Pero hindi namin malalaman yung honor ng chope kasi hindi kami ang kapustahan. Ang kapustahan nila taong bayan papasok lang sa makina, tapos withdrawin nila. Mahirap po matrace Hindi basta-basta matitrace ang chope Ngayon, hindi ko alam kung paano ginagawa nilang chope, bakit nakakapusta sila ng ganun sa kabila. Tapos isang grupo pa nga sila. So, sa inyong, ano ba tawag sa inyo rito? Kayo yung namamahala. Like, for example, Lucky
ano kayo sa Isabo? Kayo operator. Yung Isabo. Service provider lang kami, Your Honor. Service provider kayo ng Isabo. Yung lahat ng mga nagsasabong po sa amin, member namin, tapos ibinebenta lang namin sa kanila yung palabas namin sa mga tao. Tapos kumukuha lang kami porsyento, tapos doon kami binibigyan namin yung kalahati sa mga agents, sa mga ganyan. Tapos, Total, mukhang ayaw suspindihin ng pagkor yung Isabong muna habang nag-iimbestiga, no? Hindi ba kayo dapat gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng mga sanctions o mga rules dyan sa mga game fixers? binabantayan po namin, pero talaga, wala naman po talaga, ako, sa aming pananaw, walang chope eh. Kasi, tuloy-tuloy ang sabong, wala namang ano eh. Sinasabi lang na nyonyope sila, base doon sa sales, sa history nila, nakikita ko, bakit nila kinokontra lagi ito? Pero yung isa ni Inonog, nakalaban pa nung manok ko eh. Kabuti pa ako natalo doon. So, paano ko sasabihin chope yun, Your Honor? So, basta sa amin, talagang group kami eh. Imposible makapasok ang chope eh. Pag hindi talaga is either pininas mo yung manok, pero sarili namin yung manok, I don't think na may gagawa ng ganyan eh. Kasi membership to eh. Alright, Mr. Chairman, perhaps pagkatapos dito sa we can hear from Mr. Butch Inonog na ilang beses na banggit kanina. Yes, sir. Yes, sir. Yung, may isa pa po yata, yung kasabay niya. Ano? Section. Okay na po. Okay ka na? Section. Andito yung dalawang section kayo. Narito na Sige, po. muna. 1 minute suspension muna, sir. Eh, mag-CR muna ako sandali. 1 minute. Pwede niyo pong habang nagpapahinga kahit na muna tayo. Thank you. Said person boarded the silver Toyota Wigo and waited for the convoy of other vehicles that left the arena, which were believed to be where the suspects and the victims are on board. As you can see, the convoy of vehicles were composed of black van, followed by silver Toyota Wigo, white van, white Toyota FX, and gray sedan, and traversed Pedro Hill Street going to the direction of Osmeña Highway. It can be observed on the video that the said vehicles are already in a convoy from Manila Arena up to the corner of Tejeron Street in Santa Ana, Manila. On the third video, it was observed that the earlier mentioned convoy of silver Toyota Wigo, followed by the black van and the white van, turned left to the Tejeron Street, while the other part of the convoy, the white Toyota FX and gray sedan, continued traversing along Pedro Hill Street, heading to southbound direction. On the fourth video, the identified male person wearing a bull cap, jacket, and long pants with a sling bag alighted from the front passenger seat of the Toyota Tamaraw FX. The said vehicle was believed to be the same vehicle utilized by the victims when they joined the Six Stag Derby in Manila Arena on January 13, 2022.
On the fifth video, it was observed that the earlier unidentified male person wearing a bull cap, jacket, and long pants with a sling bag who alighted from the front passenger seat of a white Toyota Tamaraw FX was the same person who then boarded the gray sedan that came along Smenia Highway heading to southbound direction. During the course of our investigation on the incident of the alleged abduction of cockfighting aficionados, it was found out that another case of missing persons was reported in Santa Cruz, Laguna. Shown on the screen are the persons who were reported missing on January 13, 2022 in Santa Cruz, Laguna. They also attended a six-stag derby at United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Incorporated in Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Excuse me. Balik muna tayo doon sa case number 1, ha? Yung number 1, may nakuha ka bang CCTV doon sa loob ng Manila Arena? Footages sa loob? Naghingi ba kayo doon sa management ng Manila Arena ng footages? The investigators of Manila DFU, sir, requested CCTV footages and other documents na pwedeng makatulong, sir. However, they failed to acquire one because, Mr. Chairman. Yes, sir. Yes, Wait, sir. GPNP and Director Albert Pero, nabasa niyo ba yung RA 10973? Binigyan namin kayo ng subpoena powers. Issue subpoena and subpoena duces tecum. Ayaw nilang mag-hit sa request ninyo. Why did you not issue subpoena and subpoena duces tecum to the management of Manila Arena? You can compel them. If they don't comply, you can go to the court and have them cited for indirect contempt. Hindi nyo ba alam yun? Mr. Chair, we issued subpoena dosis tecum and as Yes. random. So they still did not comply. Yes. So what did you do next? What I did when I was informed